Inaasahang sa susunod na linggo ay mapapanood na ng publiko ang mga gagawing pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng investigasyon sa flood control projects anomaly. Matapos ang halos isang buwan ay inilabas na kahapon November 21 ang guidelines ng kanilang live streaming, kung saan inihayag ng komisyon na ang lahat ng pagdinig ay ila-live stream, ngunit maaari pa ring magkaroon ng isang executive session. Nilinaw ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na papayagan lamang ang isang executive session hanggat mayroong valid na dahilan ang mga resource person at ahensya ng gobyerno, gaya ng usapin sa seguridad, sensitibong impormasyon at iba pang impormasyon na makakaapekto sa iba pang investigasyon. As I mentioned earlier, tinignan namin yung existing laws and even the guidelines or issuances and cases decided by the Supreme Court. First of all, if yung information na maaring ibigay ng ating resource person nakakonekta sa national interest or national security, pagka yung information will put the life and safety of an individual in imminent danger, tapos pagka ito ay would interfere, any information would interfere in the investigation. At titingnan ng commission mabuti yan kung ang request nila ay hindi sa cloud dun sa may exception na yun, live streaming tayo. Maaari pa rin naman aniyang hilingin ng mga resource person na mabigyan sila ng pagkakataon sa isang executive session, ngunit nasa ICI pa rin kung papayagan ito o hindi. At the same time, pagka mayroong mga tao na nababahala sa kanilang seguridad, sa security nila, no, isa yan sa magiging rason kung bakit pwede silang humingi ng executive session. But nevertheless, sabi ko nga, nakalagay na malinaw sa ating guidelines ay nasa commission yan kung papayagan nila ang executive session. Binigyang diin ni Attorney Hosaka na ginawa ng komisyon ang desisyong ito bilang tugon sa panawagan ng publiko sa mas bukas at transparent na investigasyon sa nangyaring malawakang korupsyon sa flood control projects. Bukod dito, ang mga media entity ay maaaring mag-broadcast din ng live streaming ng mga pagdinig hanggat sumusunod ito sa lahat ng requirements ng ICI. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.